So yun ang mga best no sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle ito ay nagkakahalaga ng 75,000 kapag kinuha nyo ng cash at syempre available po sila sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron kayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2026? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So ayun ang mga boss no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 83,900 kapag kinuha nyo ng cash. Siyempre available po sila sa installment, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference. So sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle ngayon 2026, sana may share nyo ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Okay? Comment nyo yan. So, ayos na ayos siya. So yun ang mga best no, ngayon 2026 nakita na rin natin dito sa may Maverick Racing Factory Bustos branch. Marami silang available na unit ngayon dito, katulad nitong kulay black ng Honda Click 125 version 4. Okay, so ano nga yung mga naging bago ito. So umpisahan natin yung naging pagbabago dun sa muka ng Honda Click 125. Alam naman natin, ang dami na ng pagbabago, ang dami ng version na lumabas ng 125 ng Honda Click. Okay. So ngayon 2026, meron pa rin available ang Rusi Sparkle 150i. Ito yung naka-liquid cool na, naka 4 bulbs. And ayan, tingnan nyo naman. Yung forma na ito halos hindi nalalayo sa bagong lumabas. May Honda Click 125 version 4. Yung special edition is nakakiles, yung standard ay naka-disusi. So itong kay Rusi ay naka-disusi naman. Pero malay naman natin dahil naglabas si Honda ng dikiles, malay natin maglabas din si Rusi ng dikiles. So ayun ang mga best no, available na nga po dito sa may Maverick Racing Factory itong Honda Click 125 version 4. Okay, ngayon 2026, bagong muka, bagong taon, bagong muka ng Honda Click 125 B4. Okay, so umpisa natin dito yung pagbabago dito sa front niya, nag-iba na rin yung face nito. Okay, dito sa bandang harap is meron tayong sharp design pa rin dito, may pa B-shape pa rin tayo, pero dito sa banda rito sa taas is meron tayong mga pakanto na design. Ayan, so makikita mo yung mga lining dito, and then may Honda, meron tayong brake lever. Okay, isang ganda nung kanyang lever dito. Ayan, brake lock dito. Eto. Okay, so naka-combi brake pa rin naman to. Iba na rin yung design dito. And pagbaba, meron tayong matte finish and then glossy. Meron tayong click, yellow, orange. And dito yung signal light nya. Daytime running light. Ito rin sa side. So yung mukha nya, para talaga siyang Honda Click 160 yung datingan nya. Pero sobrang tulis ng ano nito. Yung design nya, mas tumulis talaga siya. So hindi pa rin naman nalalayo yung design niya dun sa headlight. Okay, mas sumaba lang to. Tapos naglagay lang sila rito ng matte finish. Okay, dito may mga pa-sharp na design din dito. So sa side naman, meron tayong Honda, orange and yellow. Dito naman may orange din and may kulay, may click na design. Dito naman sa side, meron tayo rito na makikita, hindi ko alam kung anong basa dito, number 1 ba, 01 or ano, may click din dito, hindi ko alam yung design dito. Tapos may yellow. Okay, so naka liquid cooled pa rin naman to, naka combi brake din, and meron tayong fender dito. Ang lapad ng fender dito, ganda rin ng plastic na ginamit, hindi siya yung malutong. Meron tayong extension, naka telescopic fork, matte finish na suspension. Dito yung paint job nya, naka-mugs tayo rito, naka single disc brake, Nissin yung kanyang caliper, and Japan Technology yung kanyang brand dito, or MVP Star. Okay, so 90 by 80 by 14, naka tubeless pa rin tayo rito. Yan, so maganda pa rin yung tires na nilagay dito. No, meron tayo ritong Sparkle 150i. Ito yung naka liquid cooled na tayo rito, naka 4 bulbs. Okay, so sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ngayon 2026? Bagong taon, bagong motor. Tara ikutan natin to para dun sa mga gustong bumili ng ganitong 150cc
Sa 75,000, meron ka na ganito kaporma na motorcycle. So ano nga ba yung mga features na meron dito? Comment nyo na lang din yan, yung mga hindi natin mababanggit. Okay, pero sa forma niya rito sa harap, meron tayong Rusi na sticker. Yung forma din dito, ma-appreciate mo din yung mga maliliit na details na nilagay dito ni Rusi, no? Pagbaba natin, may FI Euro 4, may design siya na ganyan. Okay, may sparkle dito, at dito naman is yung fuel injection or EFI. Dito sa side, signal light and park light or daytime running light yan. Ito, mahaba rin yan. Okay, so signal light niya dito sa taas. Then yung ano niya, headlight niya is naka LED rin tayo rito. Ganyan ang forma niya. Tapos meron din siyang same nung kay Honda Click na may block dito sa ilalim. Ayan, yung pinakaiba lang yung kay Honda Click, hanggang dito sa taas may block siya. Okay, so kanyang fender bulky, no? Laki din na ito eh. O ayan o, iba rin yung forma na ito. Ayan, so sa telescopic fork, meron din tayo dito naka-embossed na Rusi na emblem. Ayan, parang emblem na rin talaga siya. Naka single disc brake. Hindi ko lang talaga gusto yung forma ng disc brake niya. So sana maglagay din sila rito ng combi brake para sa mga additional na features na pwedeng maibigay ni Rusi. Yun lang naman yung mga upgrade na pwede nating onti-ontiin, okay, para sa mga safety features lang din. Yung kanyang shock, yung kanyang tires is 90 by 80 by 14. Naka tubeless na tayo rito. Dual pot caliper, single disc brake. Cordial yung kanyang brand nung kanyang tires. So maganda rin yung nilagay nila rito. Maganda yung forma nung kanyang. So sa side, meron pa rin tayong side stand kill switch. Merong gulay board na malapad din, and then dito pa rin naman nilalagay yung ating battery. Ayan, so lumapad siya rito sa bandang side. Meron tayong matte finish dito. Ito, may mga design na maliliit dito, ma-appreciate mo yung mga ganyan eh. Tapos may mga pakanto talaga dito, so, para siyang tumaba talaga dito sa side. Okay, so hanggang dito sa ating grab bar, ang ganda ng design, matte finish na rin yan. Okay, so sa upuan, malambot, tsaka maganda yung kanyang leather na ginamit. Yung ating compartment, meron tayong helmet hook dito, yung ating mga side mirror, mga basic tools. Tapos maluwag din yung kanyang compartment. Gas tank natin, malinis pa rin yung design. Napaka easy access pa rin ng ating cap ng gas. Yung gas tank natin. So, ayan. Sa panel gauge naman, ito yung datingan niya. Ito yung bago rito. May mga maliliit siyang design dito. Makita natin signal light, battery, pag naka high beam, engine check, temperature. Then may select and set pa rin tayo rito. May Honda na emblem, and naka automatic on na yung ating ilaw kapag nag-start tayo ng engine. Okay, electric starter, yung ating front brake. Okay, smooth lang din. Ating grip natin dito sobrang kapit, tsaka yung throttle natin sobrang babaw din. Sa side naman, wala tayong flasher dito, wala rin tayong hazard switch, and meron tayong high and low, busina, and then signal light. Ayan. So dito naman may side pocket, malalalim yung side pocket natin dito, and then meron tayong USB charging port na type C. Ayan. So any any gadget pwede na nating dito i-charge. Ayan. So pinupush lang din yan. Okay? So mas secured. Okay, compared dun sa last version, kasi dati walang takip, ngayon may takip na siya. So parang sa Honda Click 160 din. Eto, disusi pa rin tayo rito. Yung ignition nya, dito pa rin binubuksan yung seat natin. Ito yung ating susi. Okay, dalawa naman yan. May side pocket pa rin tayo dito. Kanyang tires, ayan, yung mugs din, maganda rin. So meron tayo ritong kulay gold na Sparkle 150. Okay, so yung kulay black yon. Yung kulay black, naka-gold yung kanyang mugs. So sana lahat ng mugs is naka-gold na. So dito naman sa side, meron tayong minimalist lang na decals. Dito nga halos wala eh. Gray lang dito. Tapos dito rin gray, may Rusi 150i na water cooled na nakalagay. May maliliit na details dito, kanyang gulay board. Dito pa rin yung ating battery. Meron din tayong utility hook. May USB charging port din tayo rito. Maluwag na compartment or side pocket. Dito sa side, mababaw lang. Disusi pa rin tayo rito. May shutter lock yung ating ignition.
Yung ating mga switches dito ay tingnan nyo naman, maganda rin yung forma. Okay, may quality din na masasabi. Ibang iba rin yung design. So meron tayong kill switch, meron tayong on and off ng kanyang idling stop or stop and start system. Okay, so park light, headlight, electric starter, meron tayong flasher, high and low, hazard switch, signal light, busina. Yung grip natin makapit din. Yung lever, ito malapad din siya. Smooth lang din. Smooth lang din. Yung throttle niya mababaw. Sobrang babaw. Naka digital panel na rin tayo rito. Meron sa yung select and set. May Rusi na emblem. Magandang upuan. Magandang foam. Magandang leather. Yan, makapal yung foam. Sa ilalim, meron tayong lagayan din ng mga basic tools or papers. Meron tayong helmet hook. Compartment, maluwag din. Yung ating gas tank, ang linis din ng forma, ang linis ng design. Yan, yung ating grab bar, plastic naman to. So, palitan nyo na lang ng mas magandang top box or bracket ng top box, okay? So, sa sparkle na emblem, ang ganda oh. Iba rin yung emblem nung 125 dito sa sparkle na 150, okay? So, yung footpegs din, iba rin yung design. Ating radiator, may cover na rin tayo rito. So kung magpapalit tayo ng coolant, ito lang, 'di ba? Yan na 'yon, diyan. Pwede ka na magpalit diyan. So, ito medyo ano siya, mababaw. And then meron tayong utility hook dito sa harap. Ayan. So sa side naman, meron tayo rito ang panggilid na naka ESP pa rin and naka engrave dito yung Honda. Wala tayong kickstart dito. So sa mga ganitong Honda Click, never talaga nagkaroon ng kickstart. Ayan. So naka drum brake dito sa likod at meron tayo rito size na gulong 180 by 14, naka tubeless pa rin tayo rito. May tire hugger din pala tayo rito sa likod. And then may saluhan tayo ng putek. May maliit na rubber dito, no? So sa kanyang taillight, itong itsura niya, ang ganda ng taillight niya oh. Para talaga siyang 160 na click. Ayan, so may ganito siyang design. Tapos yung signal light niya, okay, parang mas lumaki nga ito eh. So LED halos lahat ng ilaw na ito. May plate light, reflector, and then yung fender natin dito, ang ganda rin ng design. Talagang pinag-isipan yung design dito. Hindi lang siya basta sinalpak lang, no? So may mga maliliit siyang details. Ayan, sa tambucho parang di pa rin naman nabago. Same pa rin naman dati. Meron tayong swing arm. Okay, so may cover pa rin tayo rito, and then maganda pa rin yung ating cover para sa radiator, ating coolant, 'di ba? Yan. So sa foot pegs, ito pa rin yung itsura niya. So combination ng rubber and metal. Ayan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang bumili ng bagong Honda Click 125 version 4? So comment nyo naman yan, at sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga gustong bumili na ganitong motorcycle. Ayos na ayos yan. Dito naman, meron tayong maliit lang din na tire hugger. Meron tayong swing arm dito. Hindi katulad nung 125 wala. Okay. So yung forma ng ating tambucho, same na same dun sa ating Honda Click 125. Okay, so meron tayong drum brake. So sana si Rusi is upgrade nila rito. Gawin nila na disc brake para at least may kakaiba din. Or mali naman natin sila yung unang magkaroon ng disc brake na parang halos katulad ng Honda Click, 'di ba? So, yun din yung mga kino-comment ng iba. Sana disc brake na daw sa likod. Ayan. So, 180 by 14 tubeless yung kanyang tires. Sa likod, yung taillight niya is ayan. Meron tayo ritong taillight na kulay white. May nag-comment dito na kulay red daw to. Ayan, sabi nila kulay red, pero paano siya magiging red or bahala na kayo dyan. Basta yun. Yung kasing 125 is talagang kulay red, yun nandito. Okay, kaya baka akala ng iba 125. Ito kasi 150cc, kulay white. So yun lang naman yung ating concern. Signal light natin dito flexible, tapos LED rin, plate light, reflector, lagayan ng plate. Ayan, adjustable na shock, naka mono shock tayo rito. Yung panggilid na ito, parang parehas to nung kay ADB nila. Yung ADB parang halos same na yung itsura eh. Ayan, so wala tayong kickstart dito. Monitor nyo palagi yung kanyang battery para iwas tayo sa aberya, lalo sa daan. Yan, may side stand kill switch tayo rito.
So sa 125 wala siyang ganong features. So sa 150 meron. So ayan, sa tingin nyo sulit nga ba bumili ng Sparkle 150i ngayon 2026? Sana maglabas pa ng maraming kulay na ito. Abangan natin yan. So sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Ayos na ayos yan.